Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapagtanong ng marami sa Ingles. Okay po, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Iyon ba ay malinis na? Pag in English po yan, is it clean already? Isa pa pong halimbawa, yun ba ay marumi na? Is it dirty already? Isa pa pong halimbawa, ito ba ay makinis na? Is it smooth already? Okay? So kung mapapansin nyo, ang bilis po nating makabuo po ng mga tanong sa English. Pero isa lang po ang ginamit ko na pattern dyan. At ito po yon, linking verb plus pronoun plus adjective plus adverb na naka-present tense. Na ang ibinibigay na ideya po niyan ay ito. Kung may gusto kang iklaro na yung pagsasalarawan mo po sa bagay na ating pinag-uusapan ay nasa kaganapan na. So kung yan yung ideyang gusto nyong ibigay, na meron kang gustong iklarong bagay na yung iyong salitang isinalarawan doon sa bagay na iyon ay nasa kaganapan na, ito na po yung lesson na maaari nyong gamitin. Okay po? Ngayon po, ipaliwanag ko naman po sa inyo yung mga salitang ginamit ko po doon sa ating pattern para makabuo po tayo ng tanong. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, may salitang linking verb. Ang linking verb po dyan na ginamit ko ay itong is. Okay? Tapos yung pronoun na ginamit ko, ang ibig sabihin po ng pronoun ay yan ay panturo sa bagay. Okay? At itinuro ko po yung bagay gamit yung salitang iyon, yun o ito. Pero pag in-English po natin yan, it lang po yan. Okay po? Tapos, ang isunod ko po ay yung salita na kung saan ay yun po yung mga katulong para maisalarawan natin yung bagay na itinuturo natin gamit po itong iyon o yun o ito. At ito po yun, yung salitang adjective. At ang adjective po natin ay itong listahan po natin na ito. Simula malinis hanggang mabigat. Yan po ay mga adjectives. Okay? Para maisalarawan po natin yung bagay na itinuturo natin na gusto nating klaruhin. Okay? Tapos, para malaman natin na naganap na, gumamit po tayo ng adverb. At ang adverb na ginamit ko pong salita ay itong already. Okay? Para masabi natin na naganap na ba yung bagay ay luma na. Naganap na ba na yung bagay ay mapurol na. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay po? Tapos po, yung nakalagay ditong present tense na nasa loob ng parenthesis, ibig sabihin niyan na yung tinatanong natin ay pang ngayon. Okay? Kung malinis na yung silid ngayon o kung matalas na yung bagay na iyon o kung maliwanag na yung bagay na iyon o kaya kung bago yung bagay na iyon. Okay po? So, ito pong linking verb ay maaari pong ilagay sa unahan ng ating mensahe sa English. Okay? At ito nga po ang aking halimbawa, itong is. Na kung saan, ito pong is ay makakatulong po para makabuo po tayo ng tanong. So, ang ibig ko lang sabihin, pag ang linking verb po ang inilagay nyo sa unahan, nabuo po tayo ng tanong sa English. Okay? Tapos, ang linking verb po ay binubuo ng marami pong salita. May is, may am, may are. Okay? Na kung saan, may was, may were. Na kung saan, is po ang ginamit ko kasi po, ang ginamit po nating pronoun ay it. Bumabase po ang linking verb natin, kung anong gagamitin, bumabase po yan sa pronoun. Pag ang pronoun na ginamit nyo ay it, maaari nyong gamitin na linking verb ay is. Okay? At is din po yung ginamit ko kasi po, ang ating tanong ay pang present tense. So, tandaan nyo,
Ang is po ay ginagamit kapag ang kapareha niyang pronoun ay it. Okay? At ang is po ay ginagamit kung ang inyong tanong ay pang ngayon, naka-present tense. So, dalawa ang pinagbasihan ko para gamitin itong linking verb na is. Tapos, ito pong pronoun na it bilang iyon, yun o ito, ay yan po ay ang itinuturo ko po ay bagay o lugar. Pero isa lamang pong bilang. Dito po nakalagay ay room, silid sa Tagalog, isang silid lang yan. Dito sa baba ay bike, isang bike lang yan. So para may turo po natin itong room na isa lang ang bilang, itong bike na isa lang na bilang, na pinanturo po natin sa Tagalog ay iyon, yun o ito. Pag in-English po natin yan, dapat it. Kasi ang it po ay pang-isahang bagay lamang na panturo. Okay po. Tapos yung adjective natin, kasasabi ko lang, para maisalarawan nyo yung bagay na tinuturo natin. Okay? Tapos yung adverb, para masabi natin na kung naganap na yung isinalarawan nating salita doon sa bagay na itinuturo natin. Okay? So, sana ngayon, alam niyo na kung gaano kahalaga itong pattern natin na ito. At yung ideyang ibinibigay niya, ito po. Okay? So, kung mapapansin nyo, napakarami po nating maaring maitanong dito po sa ating lesson kasi dinamihan ko po yung ating mga adjectives. So, isa pa pong halimbawa. Ito ba ay maanghang na? Gamit na gamit po yan. Okay? Kunyari, may tinuturo kang ulam, tapos tinatanong mo kung maanghang na. So, pag in-English po natin yan, is it spicy already? Okay? O kaya may pinatikim ka, nagluluto ka, pinatikman mo yung sabaw, yan. Pwede nyo pong gamitin ito. Okay? Ito, may maasim pa, sour, salty, maalat, expensive, mahal. Mahal yung bagay. Okay? Mahal umigmig, makalawang, mabigat. So, tandaan nyo na po itong mga adjectives natin para mabilis po kayo makapagtanong sa English. Kung ito pong lesson na ito ang gagamitin nyo, na ito nga po yung ideya. Kasasabi ko lang. Okay po? Okay, kung gusto nyo malaman yung Tagalog po ng is, ang Tagalog po natin ng is dito ay itong salitang I. Okay? Pero kung mapapansin nyo, ibang-iba po yung posisyon ng ating Tagalog na mensahe sa ating English na mensahe. Yung I po natin napapunta dun sa harap. Kasi yung nga po ang batas. Dapat kung gagawa ka ng tanong, tapos ang gagamitin mo ay itong I, pag in English po yan, dapat ipoposition mo sa harap para makabuo po tayo ng tanong sa English. Okay po? So, itong is, yan yung I. Yung iyon, yun, o ito, yan yung it. Okay? Tapos itong ba, ay sa Tagalog na mensahe na lang po yan para maipaintindi natin sa ating tagapakinig na tayo ay nagtatanong. Di ba po ba? Pero wala po yung translation talaga sa English. Pero kung gusto nyong i-translate pa rin yan, edi yan na yung tandang pananong. Kasi parang pag narinig mo yung ba ay nagtatanong ka na, di ba? So, pwede rin po. Okay? Pero, tandaan nyo ha, sa lesson lang po natin yan. Okay? Para lang mabilis nyo pong matandaan yung bawat salita kung anong kanyang gamit o layunin. Okay po? So, bali kung mapapansin nyo, gumamit ako ng iyon o yun para sa it. Yan po ay ginagamit natin kung tayo ay nasa malayong lugar. Kung tayo ay nakatelepono. Okay? Para may turo po natin na yung silid, itinuturo natin ng iyon o yun. Pero pag nasa harapan na po natin yung silid, ito na yung ginagamit natin sa Tagalog. Pero pag in-English po sila lahat, ay it lang po yan. Okay? So, yan po yung inyong tatandaan. At sana po makikitandaan po yung mga adjectives natin.
Okay? Para mailarawan nyo po yung bagay na itinuturo nyo. Okay? Simula clean hanggang heavy. Tandaan nyo na po iyan. Okay? At saka itong ating pattern na ito, gamit na gamit yan. At pag gumamit kayo ng ganitong pattern, meron na po kayong kaalaman na maaaring makapagbigay kayo ng ganitong ideya. Okay? Nakasasabi ko lang po. Okay po? So sana may kipag-aralan ng mahusay para gumaling agad po magtanong sa Ingles. At maraming talaga pong salamat sa mga nakasubscribe dito sa ating channel para tulungan ng ating channel. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga nag-share, nagla-like, mga nag-heart at laging nandyan sa ating channel para matuto agad mag-English kahit baguhan pa lamang. Maraming salamat po.